So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Pastor Kibuloy kasi yun, natukoy na daw men ng PNP ang kinaroroonan nito. So, yun ang video ito ay mula kay or sa Net25. So, meron itong pamagat na eksaktong kinaroroonan ni Kibuloy, tukoy na ng PNP. Mata ng Agila Prime Time. Diyos ko po, wala na. Tukoy na. Bilang na talaga ang araw ng Hinayu Perks na to, men. So, yun. Bago na ito simulan, Net25. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoysi, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, eksaktong kinaroroonan ni Kibuloy, tukoy na ng PNP. Mata ng Agila Prime Time. So, Net25 Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang Police Region Office 11 na Ulit lang ha. tukoy na ng Police Region Office 11 na pinamumunuan ni Brigadier General Nicolas Torre ang eksaktong kinaroroonan ni KOJC leader Apollo Kibuloy. At dahil Diba? Tukoy na. So, bilang ng mga araw mo, Pastor Apollo Kibuloy. So, at least mabibigyan na rin ng hustisya yung mga pinagsamantalahan mo or yung mga atraso mo mapagbayaran mo na rin. Ano? So, yeah, good news yan. kumpiyansang general na nalalapit na ang pagwawakas ng kanilang operasyon sa lungsod ng Davao. Yun. Assistant kami, tuloy-tuloy ang ating trabaho, hindi natin titigilan hanggang sa nahuli natin itong taong ito. Gayunman, aminado naman si Torre na dahil lumiliit na ang ginagalawan ni Kibuloy, lalong pahirapan ang kanilang galaw dahil sa pag-alma ng mga miyembro ng KOJC. Dahil dyan, So, yun, ito din yung isa sa bad side, since inilabas na to ng media at yun nga, sinabi nila na tukoy na or nalalapit na yung pagsakote kay Kibuloy, syempre dapat mag-ingat sila. Kasi syempre, yung mga tao ni Kibuloy baka kikilos na din yan. So, kung makatatandaan natin yung may pabugtong siya, di ba, kung saan siya nagtatago na parang apat na batong kwadrado, something like that. Tapos, itim at pula na, langgam na poprotektahan siya. So, hindi natin alam kung ano yung itim at pula na tinutukoy niya, kung mga armed din ba yun or whatsoever. So, dapat mag-iingat lalo yung mga pulis natin dito. Kasi, syempre, yung mga ordinaryong membro nga lang ng KOJC, di ba, ang babastos? Di ba? Yung mga pulis natin, pasensya na kayo sa boses natin kasi, may sipon ubo tayo. So, yung mga ordinary members lang nila, grabe yung pambabastos sa mga pulis. Nagbubuhos ng mga ihi or whatsoever. Ito pa kayang mga, mga tawag dyan, mga sundalo ni Kibuloy talaga. Or siguro may mga kinontrata to, di natin alam. Diba? So, dapat mag-iingat yung mga kapulisan natin dito, kasi hindi basta-bastang tao to Diba? Hindi nga natin alam kung dito magpapahuli ng buhay. dalaan niya sa pagsunod sa batas at mandato bilang pulis, nakatatanggap ng death threat si Torre at maging ang kanyang mga anak ay binabash na rin sa social media. Tapos sasabihin nila yung mga pulis yung abusado. Though syempre, given na yan na hindi naman talaga lahat ng pulis mababait. Kasi yung may mga kapulisan din tayo na mga ganid, mga kupals, mga ganon. Pero syempre, di din naman lahat ng pulis hindi matino. Meron din namang mga matitino. So halimbawa ganito, nagpapadala kayo ng death threats or dinadamay nyo yung family. So, anong pinagkaiba nyo? Hindi ba? Tuloy. Ang asawa ko at ang anak ko ay pinapaunlanan ng mga head messages at threads sa social media ng mga fake accounts at mga trolls. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Tapos ang duduwag pa. Mga troll accounts, fake accounts pa yung ginagamit. Diba? Akala ko ba matatapang? Diba? May pasabi-sabi pa kayo, pinaglalaban lang namin yung katotohanan. Bakit gumagamit kayo ng mga fake accounts? Di harapin nyo. Di yung nagbibigay kayo ng aligasyon,
dinadamay nyo pa yung pamilya ng mamang pulis, tapos nagtatago kayo sa mga fake accounts, mga troll accounts. Ano yun? Pero hindi kami magpapatina. Hindi tayo magpapatina. At nanindigan rin si Nice. Torre na hindi sila titigil hanggat hindi nagtatagumpay ang kanilang gagawing operasyon. Bilang Regional Director, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. Wow. I am taking full responsibility in everything and anything that you do. Ganito yung mamang pulis. Ganito yung mamang pulis. Hindi inaatasan yung mga pinaggagawa niya. 'Di ba? Willing siyang saluhin lahat. Na sana wag daw idamay yung mga tauhan niya. Siya lang daw. Kasi siya naman talaga yung nagmamando, 'di ba? So willing siyang mag-take fall. Take fall, yeah, parang ganun. 'Di ba? May prinsipyo talaga. Gusto niya na hulihin si Kibuloy. Sige, huhulihin kita at all cost. At the same time, ako yung mananagot. Ganun. Kilala ako ng mga taong nakasama ko na noon. Hindi ako nag-iiwan ng tao. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng So, yun lang naman. So, again, ang video ito ay mula sa Net25. So, supportahan nyo yan. Net25. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Grabe yun si Sir PNP, si General Torre. Sobrang nun, tawag dyan, sobrang dedicated niya talaga sa trabaho niya. So, yun, nakakalungkot lang kasi syempre nadadama yung inosenteng pamilya niya. Nirat-rat ng mga nagagalit sa kanya, yung mga protector ni Kibuloy, So, nakakalungkot lang kasi sobrang hate nila or nakakaramdam sila na parang injustice daw, na parang gano'n na hindi daw makatarungan yung pag-ano kay Kibuloy. So, anong pinagkaiba nila kung para sa kanila, para lang makaganti, atakihin din nila yung pamilya mismo ng mamang pulis. 'Di ba? Anong pinagkaiba nun? 'Di ba? Tsaka ito lang dito talaga ako mas na tawag diyan. Grabe yung pagprotekta nila kay Kibuloy. Hindi nila man lang nila tinitingnan yung mga yung mga tawag diyan, yung other side na for example, yung mga ibinabato ng FBI sa kanya, ng Amerika sa kanya, yung mga reklamo niya dito. Kasi napaka-imposible kung gawa-gawa lang yun 'di ba? Given na dati pa lang, bakit siya pagtutuunan ng pansin ng Amerika na gawa-gawa ng mga issue, 'di ba? Yung mga issue niya dati pa naman yan, nung nandun pa siya sa tapos ganyan, hindi nyo pa haharapin. Tapos ang take lang nila ng karamihan ng mga taga-suporta ni Kibuloy ay parang lang sila na may nagawang mabuti si Pastor Kibuloy sa amin. So, yun yung namin, ipaglalaban namin na dapat din siya. Like, what? Naisip nyo ba yung mga, or naririnig nyo ba yung mga sarili nyo? Patungkol naman doon sa extradition ng USA, may tendency talaga yun at the same time. Wala tayong magagawa nun kung ganun talaga yung mangyayari. Kasi yun, sobrang laki nga din ng atraso niya sa US. Can you imagine na lang guys, si Mayor Alice Go na nandun sa Indonesia na huli. Ayaw nyo ba na extradite natin siya dito sa Pilipinas? Para dito niya pagbayaran yung kasalanan niya. Gusto nyo ba doon na lang siya ikulong? Sa Indonesia. 'Di ba? Parang yun at least na lang ba na salamat ha dahil hinuli nyo. Mas grabe yung sala ng taong yan dito So dito niya dapat panagutan yung kasalanan niya. So ang sa atin lang talaga dito yung sa USA tsaka yung sa Philippines. Hindi natin masasabi kung ano talaga yung mangyayari dyan. Kasi syempre, given na may mga pananagutan din naman si Kibuloy dito, na meron din sa US. Tapos kung sasabihin naman natin na parang tawag dyan, gusto ni Kibuloy na na dito lang siya sa Philippines. Basta lang daw hindi makikialam yung US ay susuko daw siya. Hindi ako naniniwala nun, men. 'Di ba? I think palusot niya lang yun.
na parang ganun. Kasi if ever nawala yung US, na kayo ba naniniwala kayo na kung sakali mang hindi i-extradite si Kibuloy ng US ay susuko talaga siya? 'Di ba? Do you think, 'di ba hindi din naman? Yung mga kasamahan nilang nagtatago. For example, si Bantag, 'di ba? Hiningi ba ng US 'yun? 'Di ba hindi naman. Pilipinas lang naman 'yun ang hingi sa kanya. Ang tanong, sumuko ba? 'Di ba hindi din? Kaya yung excuse ni Kibuloy na susuko lang daw siya if ever na mangako yung Pilipinas na hindi siya ibibigay sa USA, palusot na lang 'yun eh. 'Di ba? Do you think, kayo ba? So, comment down below. So, again, hanggang dito na lang muna. Mata ng Agila, Filipino IC. So, yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.